Guys, sino na sa inyo yung nakaranas na pag-uuwi kayo ng Pilipinas ay hinaharang kayo ng immigration dahil sa mga dala nyo or dahil sa mga nilalagay nyo sa inyong mga maleta? Ang na-experience ko lang naman is nagsobra yung laman ng maleta ko. Pinagbayad ako ng 5,000. Ang exist lang ng maleta ko is 3 kilo. Paalis ako noon papuntang Taiwan. Ang sabi sa akin, ilipat ko yung exist sa kilo ng aking check-in baggage, ilipat ko sa hand carry. Nilipat ko nga, pero nagbayad pa rin ako. Meron isang OFW na uuwi ng Pilipinas. Marami siyang dalang gold. Ngayon, naharang siya sa immigration. Tinanong ng immigration kung bakit marami siyang gold at hindi ito nakadeclare sa kanyang e-travel. Kahit harangin po kayo ng immigration, kung napilapan nyo po ng maayos ang inyong mga e-travel, nung na-hold si kababayan dahil sa mga dala niyang gold, pinagbayad siya ng 4,000 pesos. Kung alam yung marami ang inyong dala, lagpas 3 or 4, tapos mamahaling gold pa, i-declare nyo po sa e-travel. Pag na-hold kayo sa immigration, may papakita kayo. Ayan o, dineclare ko, sabihin nyo. Paano pag hinold kayo ng immigration tapos hindi kayo nag-declare sa e-travel? Paano nyo ipaglalaban yung sarili nyo? Paano kayo mangangatwiran? Diba? Kung alam nyo pong sobra-sobra ang inyong mga dala, i-declare nyo na lamang po sa inyong mga e-travel. Para hindi na kayo magmulta-multa. Alam naman natin yung mga immigration dyan sa airport, sa Pilipinas. Sabi nga nila, ang airport sa Pilipinas ay pinaka-worst. Number 1 worst sa buong bansa. Paulit-ulit po yan na problema ng isang passenger or isang OFW. Pag-aalis ka o uwi ka sa bansang Pilipinas, iniisip mo, ano kaya ilalagay ko sa maleta ko? Tama ba to? Bawal ba to? Hindi ba to bawal? So, para makasiguro kayo guys, okay lang naman na magtanong-tanong kayo sa mga kasama nyo, sa mga kaibigan nyo na uwi na or nakaalis na. Wala namang masamang magtanong. Kahit sabihin naman nila na wala kang alam. Mas maganda po kasi yung nagtatanong para magkaroon kayo ng idea. Kaysa naman yung hindi ka nagtatanong tapos wala ka palang alam, kaalam-alam, pagdating sa airport, magkakaproblema ka. Mas mahirap yun. Dahil lang sa mga bagahe mo, hindi ka makakasakay ng eroplano. So, mas mahal na yun. Ang mahal ng plane ticket ngayon, di ba? Ugalihin po natin magtanong-tanong sa mga kaibigan natin, sa mga kakilala natin, para pag-uwi nyo, hindi kayo magka-problema sa airport. Pero piliin nyo din yung mga taong pinagtatanungan ninyo. Baka mamaya, kung ano-ano sinasabi is hindi pala totoo. Sa lahat po ng mga nagme-message, pasensya na po kayo kung hindi ko po nababasa agad ang inyong mga message. Sa lahat po ng mga humihingi ng tulong, pasensya na po kayo kung hindi ko po kayo nare-replyan agad. Pero lahat naman po binabasa ko, yun nga lang po late na. Ginagawa ko naman po ang lahat para matulungan kayo sa abot po ng aking makakaya. So yun lang guys, ang paalala ko sa lahat po ng mga pauwi na Pilipinas, paulit-ulit na po itong problema ng mga passengers, mga OFW, kung ano ang ilalagay nila sa kanilang mga maleta. Kahit ako minsan, pag magbabiyahe ako, kinakabahan din ako. Ano kayang ilalagay ko dito? Tama ba to? Minsan kasi hindi mo rin maintindihan yung mga isip ng nasa airport. Minsan, pag sobra ka ng ilang kilo, okay na, pinapalagpas ka na. Pag nagsobra ka naman ng 1 kilo, 2 kilo, sinacharge sa'yo. Hindi natin maintindihan talaga kung ano yung nasa isip nila. Pero ganoon pa man guys, maging aware tayo sa mga bagay na ganyan. Sundin kung ano ang nasa plane ticket para hindi kayo magka-problema sa airport. Maraming salamat po guys. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Joency Fernandez po.